trending na trending po kanina yung sinasabing sasampalin daw ni Baste Duterte. Etong si General Torre ng Police Regional Office 11. PRO 11. Ito po yung balita, panoorin po natin muli. Sasampalin ng alkalde ang bakang ni Davao City Mayor Baste Duterte ang Police Regional Director ng Davao matapos ang rigodon sa Davao City Police. Pinagmumura at pinagbantaan pang sasampalin ng alkalde ang general. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Hindi na itago ni Davao City Mayor Baste Duterte ang galit niya sa Regional Director ng Davao na si Brigadier General Nicolas Torre dahil sa tinawag niyang preconceived narrative nito sa Davao City. Sa isang vlog, pinagmumura at nagbanta pa si Baste na sasampalin niya ang general. Usa na sa mga ambisyon ng kinabuhi general na Nag-ugat ang galit ni Mayor Baste kay Torre nang palitan nito ang 19 na station commander sa lungsod. Inalis din ni Torre ang dating police director. Actually, wala siyang magagawa dyan kung tinanggal yung 19 na police commander, station commander. Wala siyang magagawa dyan Yan ang gusto nung regional officer di ba? Yan ang masusunod. Tauhan niya yan Kailangan niyang i-reshuffle yan kasi baka mamaya nakapenetrate na yan. Baka ginagawa ng katarantaduan. Baka sangkot na sa illegal na droga, di ba? Baka kaya nagagalit si Baste dahil bata niya na yung mga yan. Ng Davao City Police. 3 beses nagpalit ng tao hanggang sa maitalaga si Colonel Hansel Marantan nang wala raw konsultasyon sa alkalde. Una nang sinabi ni Torre na utos mismo ng Camp Crame ang pag-appoint kay Marantan. Bukod naman sa balasahan, pinatikos din ni Mayor Baste ang 3-minute response time strategy na gustong ipatupad ni Torre sa Davao. Ibig sabihin, sa loob lang ng 3 minuto ay dapat makaresponde na agad ang mga pulis. Dapat nga matuwa siya dyan Hindi niya dapat kinokondena yan. Kasi pabor yan sa mga taga Davao City. Kunwari, may nangyaring krimen, may nangyaring panguholda, pangkikidnap, di ba? May nangyaring, yung bank robbery. Di ba? Kung may makarating kagad in 3 minutes nakapulisan, pabor yan sa Davao City, pabor yan sa taong bayan. Bakit nagagalit si diyan? Ba't kino-question ni Bastian? Di ba dapat nga matuwa siya diyan kasi merong ganyang director diyan o police regional director na uunahin ang kapakanan ng taong bayan, bibilisan ang aksyon ng kapulisan. Dapat nga matuwa siya Hindi raw yan makatotohanan. Yapon sa diri nga nasa preconceived narrative sa nakita niya kuno nga datos aning atong lugar without even comparing it to anywhere else. Sa send-off ceremony naman ng Davao City Police para sa security personnel ng Kadayawan Festival kanina, parehong absent sina Mayor Baste at Torre. Pero sa isang pahayag, sinabi ng Regional Director na hindi na niya papatulan ang mga sinabi ng alkalde. Professional daw siyang pulis. Pero giit niya, magkaiba ang nananakot lang sa taong tinutotoo ang banta. Ayan, di ba? Ayan na. Nagsabi ka, sasampalin mo si General Torre, di ba, Baste? Ngayon, iba daw yung nananakot lang sa tinototoo yung banta. General yan, hindi mo kumakain ng bala yung mga ganyan. Hindi mo hindi mo yan ma-intimidate, hindi mo yan matatakot. Matagal ng general yan, ikaw bago ka lang na mayor. Hindi ka pa pinapanganak, pulis na yan. Baka ganyan nakatagal sa serbisyo yan I'm not sure. Hindi ko alam kung ilang taon na si Baste. Pero etong si General Torre, tingin ko, dumaan to sa butas ng karayom bago maging ito ay general. Kita nyo kung gaano kalinis ang kumbaga record niyan. Hindi po yan
gumagawa ng katarantaduan. Nun nga binatikos yan dahil po doon sa dating tauhan ng gobyerno o dating pulis na nanutok ng baril sa isang siklista. Nag-resign kagad yan. Binitiwan niya kahit na siya leader o siya ang chief ng QCPD. Binitiwan niya yung pwesto niya para maipakita niya lang na hindi siya kumbaga hindi niya kinukonsente yung dating pulis na yun. Yan si General Torre, kaya parang nagkamali ka ng ng hamon mo diyan. Kinumpirma naman ni Acting City Director Marantan na nag-usap na sila ni Mayor Baste. Yun nga lang, tumanggi siyang magkomento kung aprobado na ang appointment letter niya. I don't know. I cannot presume or assume anything. Basta ako, gagawin ko kung ano ang mandate ko na pumunta dito sa Davao City. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Diba? Kita niyo yan, no? O, di ngayon narinig natin yan, di ba? O, eto naman po, papakita ko sa inyo kung bakit galit na galit din itong si, kay Torre. Ipapakita ko po sa inyo kung bakit ganyan ang mga pinagsasabi nila kay kaya General Torre, yung parang anong sila kay Torre, pero kasi may na-discover diyan may na-discover po ang si Marantan may na-discover diyan. Nais din ni May na-discover diyan si Marantan Ito. Pakita ko sa inyo para makita nyo kung bakit ayaw nila kung bakit ayaw nitong si Baste dito sa kay Marantan saka kay Torre. Kasi binubuking sila binubuking ang Davao. Lalo na sa mga liblib na lugar. Rape sa Davao. Ayan Gusto ko rin gawin yung mga yung nagawa ko ng 27 years. Sa tingin ko, gusto ko rin gawin yung mga mabubuting nagawa ko. Leaving all the unpleasant behind. So, yun ang gusto kong gawin. If given the chance. Samantala, nababahala naman si Marantan sa mataas na kaso ng rape sa Davao City. Ayon sa kita nyo, mataas ang kaso ng rape sa Davao City. Diba? Dapat nga matuwa ka kasi ang pumalit diyan sa mga kapulisan diyan noon sa Davao City, ang pumalit ngayon, meron talagang pakialam sa Davao at gagawin nilang matahimik ang Davao at gagawin nila na maayos ang Davao. Sabi, safe daw sa Davao, pero yung mga kabataan, kita nyo mga kabataan po ang nilalapastangan dito. Record ng Davao City Police, nakapagtala na ng 41 rape cases sa lungsod mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Simula January hanggang May, 41 na ang rape cases. So, kada isang buwan, 8 na kababayan natin ang napagsasamantalahan diyan. Hindi na ako magtataka. Bakit? Nandyan yung puganteng manyakol na leader ng kulto Karamihan dito ay mga kababaihang edad 11 hanggang 17. Karaniwan ay po, 11 hanggang 17. Edad 11 hanggang 17. Sus Mariosep, nakakatakot pala dyan sa Davao kung meron kang anak na babae. Nangyayari ito sa loob ng tahanan, lalo na sa mga liblib na lugar. What alarms me most is the numerous cases of rape. Just yesterday, meron na namang isang rape case. In fact, that's the priority now. Mag-intervene na yung mga law enforcers. We cannot do it alone. Diba? Dapat nga matuwa ka kasi itong mga kapulisan na ito, concern sa mga kabataan diyan sa Davao City. Diba ang kabataan ang pag-asa ng bayan? Pero kung sila ilalapastanganin lamang, diba po, yan ang hindi dapat mangyari. Dapat nga matuwa ka diyan sa mga pumalit diyan kasi talagang
ang gusto nila maging maayos ang Davao. Hindi yung katulad nun, laging pinapamalita, safest city, pero yun pala, ayan, di ba, nabuking ng ating mga bagong kapulisan dyan na meron pong mataas na bilang ng mga nare-rape dyan, kabataan pa. Ito pa ang matindi. Ano ba ang pinakadahilan kung bakit merong nangyayari na rape? Karaniwan ng mga gumagawa ng ganyang krimen, mga lango sa pinagbabawal na droga. Baka pwede pong pakicheck na rin, Colonel Hansel Marantan at General Torre, ang estado ng Davao City sa issue ng droga. Kasi po, nung nakaraan di ba, sa PSSO, yung Public Safety and Security Office ng Davao City, 37 ang nahuli o 37 ang nagpositibo sa pinagbabawal na pulburon. Baka mamaya po yan hindi pa mga tumigil, at mga lalo pang nung natanggal sa trabaho, lalo pang mga naging wild. Diba? Kaya ito, tingin ko talagang aayawan nga ni Basteto kasi, diba, nabubuking na hindi talaga safe sa Davao. Nalalaman natin ngayon, lumalabas sa balita, mayroon palang ganyang insidente. So, yung safest city, nasaan? Saang banda yung safest city na sinasabi sa Davao kung ganyan po karami ang krimen ng rape? Kaya tingin ko talagang nagagalit o magagalit at talagang ayaw ni Baste sa mga ganitong pulis kasi ito yung mga pulis na hindi mo mahahawakan sa leeg, hindi mo itong mamamanduhan at never mo itong mauutusan na maging sunod-sunuran sa'yo. Kaya ayaw nila. Kaya ayaw ng mga dito. At sa totoo lang, swerte nga nila General Torre, tapos Marantan, napunta dyan sa Davao. Napakaswerte po nila. Lahat ng mga hinawakan niya ng mga lugar, talagang bumaba ang krimen. Naayos nila yung lugar. Itong si Colonel Marantan, kung maalala ninyo, Negros Oriental, Pamplona, yung nangyari kay Gobroel de Gamo, yan ang humawak ng Negros Oriental nung nangyari yung pagkamatay ni Gobroel de Gamo. Nahuli kaagad yung mga gumawa ng krimen. Yan si Colonel Marantan. Eto pa si General Torre. Siguro naman lagi niyo tong napapanood sa TV, lagi niyo nakikita mga achievement nito. Kaya po talagang aayawan ng isang Baste. Ang tanong, sasampalin kaya talaga ni Baste si General Torre? Kaya niya kayang gawin 'yun? O baka dala lang ng tapang, nang hiram lang ng tapang sa alak. Kaya ngayon, booking na natin. Kaya pala aayawan mo talaga. Kasi nga, yan ba naman hindi mo aayawan? Mga matitinong pulis yan. Baka sanay ka sa sanay siya sa mga pulis na sunod-sunuran sa kanya, di ba? Ay, nako talaga. So, abangan natin ang update dito sa na ito, sa issue na ito. Abangan po natin. Tignan natin kung ano ang mga paparating na update dito at kung magkakaroon po talaga ng sampalan.